Yan natin. Isang bansa sa malayong silangan, pirang ka ng perlas ng silanganan. Magandang tuwan ng tapunan, ito pinakulaklak ay namumukat ka. Bakit ka sa tagal? Hello mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan sa aklat ng Genesis. So dito na po tayo sa Kabanata 42. Okay, Kabanata 42, pumunta sa Egypt ang mga kapatid ni Joseph. Nang mabalitaan ni Israel o Jacob Israel na maraming pagkain sa Egypt, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Magtitinginan na lang ba kayo? Balita ko ay maraming pagkain sa Egypt. Pumunta kayo doon at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom." Pumunta nga sa Egypt ang 10 kapatid ni Joseph upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Joseph, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Lumakad ang mga anak ni Jacob kasama ng iba pang bibili ng pagkain sapagkat laganap na ang tagutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Egypt, si Joseph ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila ay yumukod sa lupa sa kanyang harapan. Okay, nagkatotoo yung kanyang panaginip, ano? Oo. Nakilala agad ni Joseph ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. "Taga saan kayo?" Mabagsik niyang tanong. "Taga Kanaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain," tugon nila. Pero alalahan natin, ano siya ha, ang salitaan dito ay Egyptian. Balik translator lang ang nakikipag-usap sa mga kapatid niya. Okay. Yeah. Nakilala nga ni Joseph ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Naalala nila niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Kaya't sinabi niya, "Kayo ay mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa, hindi ba?" "Hindi po, kami pong mga lingkod ninyo ay bumibili lamang ng pagkain." "Magkakapatid po kami at kami ay mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya." Sinabi ni Joseph sa kanila, "Hindi ako naniniwala. Naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa." Kaya't nagmakaawa sila. "Ginoo, kami po ay 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid. Ang isa po naman ay patay na." Sinabi ni Joseph, "Tulad ng sinabi ko, kayo ay mga espiya at isusumpa ko sa ngalan ng Faraon. Hindi kayo makakaalis hanggat hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba ay ikukulong dito hanggang hindi ninyo napatutunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo." 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Joseph sa kanila, "Dahil ako ay may takot sa alahayam, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Kung talaga nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba ay makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkaing binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit pagbalik ninyo ay kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo ay nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang sabi nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid na si Joseph. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan." Sumagot si Ruben,
Iyan na nga ba sinasabi ko, hindi ba nakiusap ako sa inyong huwag saktan ang bata? Ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Joseph ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Joseph dahil sa hindi na niya mapigil ang umiyak. Nang mapanatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at ibinukod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa harapan nila. Bakit kaya si Simeon ano? Iniutos Mm. ni Joseph na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang utos ni Joseph. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila ay umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ng asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, "Ibinalik sa akin ang aking salapi! Heto sa aking sako!" Ang iba ay nakita din ang kanilang salapi sa loob ng sako. Nanginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa, "Ano ang ginawang ito sa atin ng alahayang?" Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Israel o kay Jacob ang lahat ng nangyari sa kanila. Sinabi nila, "Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Egypt. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa namin kami ay 12 magkakapatid na lalaki at iisa ang aming ama." Paki-mute na lang po. "Sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid at ang bunso naman ay kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos, akalaan ninyong ang gobernador ng Egypt ay susubukan daw kung nagsasabi kami ng totoo. Pinaiwan po si Simeon at pinauwi na kaming dala ang pagkaing aming binili. Ngunit mahigpit po ang bilin niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayang kami ay nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayaan si Simeon at pahihintulutan kaming makipagkalakalan sa kanyang bansa. Nang isali nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Israel ay natakot. Sinabi niya, "Tinatanggalan ninyo ako ng anak. Wala na si Joseph, wala rin si Simeon. Ngayon ay gusto pa ninyong isama si Benjamin? Napakabigat namang pasanin ito para sa akin." Sinabi ni Ruben, "Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang dalawa kong anak. Ipaubayan ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya." Ngunit sinabi ni Israel, "Hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko ng ito, kung siya ay masasawi sa paglalakbay na ito, hindi ko na ito makakayanan. Mamamatay akong nagdadalamhati." Niyada. Yun May lang. mga katanungan po ba? Wala. Okay. So, so, makikitang bakit kaya si Simeon ang iniwan nila at saka talagang ganun ka-devoted ganun kamahal ni Israel, Jacob Israel, si Rachel, ano? Kaya yung dalawang anak niya, na si Joseph at saka si Benjamin, ang kanyang, pinagluksaan talaga si Joseph. Ngayon si Benjamin, ayaw niyang bitawan. Mm. Ayaw niyang kamahal ang kanyang, dalawang anak. Kasi pinanganak ito nung matanda na siya, di ba? Kumbaga, yan ang mga paborito niya. Anak. Nagtataka lang ako dito, bakit kinailangan ni Joseph ng interpreter? Kasi 'di ba? Kasi makikilala siya eh. At saka hindi nila alam na hindi naman na Pero Hebrew siya. naiintindihan niya yung mga kapatid niya, 'di Oo. ba? Naiintindihan niya yung salita ng mga kapatid niya. Nagpanggap yan siya para hindi nila agad siya makilala. Oo, Oo, na Hebrew siguro. siya. Sabi Mm. niya na Oo. Hebrew siya. Saka Pero ibig sabihin, ang kulay niya, ang mga Hamites. Kasi di talaga alalahanin mo bad. sis,
na bago siya nakarating doon sa kay Paraon, kailangan niya munang mag-aral ng 70 language. 'Di ba? Hindi ba Doon si sa Daniel yon? hindi. Oo, sa ano, oo. Yung nasa Sa ano extra sa biblical. oo, sa extra biblical. Sa Mm-mm. yung detalyadong kasaysayan. Oo. Kasi kailangan niyang umakyat sa Hagdan, 70 70 steps. 70 steps. O, bawat step na Oo. yon, Isang kailangan niyang, language. kailangan niya makapagsalita ng isang language. So, dahil hindi siya marunong sa mga language na yon na dapat niyang matutunan, dinalaw siya ng ng makalangit na nilalang at Oo, tinuruan tinuruan siya. siya. Oo, tinuruan siya ng 70 languages. So, Mhm. yun, naintindihan niyang lahat ng mga sinasabi ng mga Yung mga, kapatid niya. saka Ah, yung mga bansa Kahit, okay. sa oo. paligid nila. Kaya siguro, dahil siya nga itong naging gobernador at siya yung nagbebenta ng mga pagkain doon sa bawat bumibili, kasi siguro baka Linguistic na siya. the whole nation, the whole world ay Kumbaga nabalitaan na sa mayroong ano, pagkain sa siya kanila. ang ano, Tsaka DTI, linguistic na siya. Department of Trade. Oo. Kasi parang So, kailangan marunong siya ng kaya ano, kailangan niyang matutunan yung 70 languages of the earth. Kaya Kasi, kasi siya yung humaharap doon sa mga bumibili. oo. Kasi, language nga naman, malaking ano, sa communication. Mm. parang siya ang ano ng alter ego ng Pharaon eh. So, siya ang Oo. Oo. humaharap. And Egypt is Oo. one of the greatest civilization that time. Oo. Mm. Parang ang laki ng kanyang Noon. obligasyon. Oo. Then bakit si Simeon ang Oo. ipinaiwan niya? Kasi si Simeon ay pinakamalakas sa magkakapatid. Pagdating sa labanan, 'di ba? Oo nga. Si Oo. Judah malakas lang boses eh, no? Oh, si Judah naman, pag sumigaw, as in talagang kaya daw gibain ang isang building ng kanyang ng boses niya. Kasi silang Saka magkakapatid, napapaanak yung mga buntis, may kanya-kanya silang may kanya-kanya silang talento. kalakasan. Oo. Oo. Simeon ay ano, hindi Si nila Simeon, maikadena eh, no? kaya niyang magbuhat ng ilang toneladang bato, 'di Mm. ba? Si Naphtali ang mabilis tumakbo. Oo, si Neftali naman, talagang nakakatakbo siya na parang tinatakay ng hangin, na pwede siyang lumakad sa mga dahon ng mais na hindi ito nagagalaw. So, kaya Ganun siguro kabilis. itong ang mga Chinese, 'di Ang ba? Chinese. Oo, Oo. mga Chinese, napakagaling nilang parang sila Parang itong lumalakad sa lumilipad. hangin, no? Oo. Oo. So, sila nga itong mga lahi ni Neftali. Maaari, ano? Oo. Kasi may kanya-kanyang kakayanan ang 12 anak ni Jacob. Oo. Yung mga At ano pa? bago pala sila pumunta dito bago pinapunta ni Jacob yung kanyang mga anak sa Egypt, sinabihan niya na huwag kayong papasok sa isang pintuan lang kasi kung i-ambush daw sila at mapagkamalang espiya, papatayin Oo. sila. So, 10 sila na bumaba from Canaan, tapos sa 10 pintuan din sila pumasok. Oo. So, yun ang bili ng kanilang tatay, na Oo. hindi sila 10 anong nang lumusod? magsama-sama. Oo. 10 Tapos yun. isa pang purpose nila kung bakit sa 10 pintuan ng Egypt sila pumasok ay dahil hinahanap nila si Joseph. Dahil alam nila na ibinenta nila kumbaga na pinadala nila Mga sa Egypt. merchants. Oo. So Pero Strategic. hinahanap, hindi nila nakilala. Siguro si oo, Joseph clean fake kasi parang Egyptian tapos ang oo. suot, Oo. di Kasi ba? yung damit Egyptian ni na siya Joseph eh. kumbaga Egyptian na, Egyptian na. Oo. Oo. kaya hindi na nakilala. Ang galing ng no, idea ni Oo. Jacob. Strategic yun, no? Oo, strategic nga eh.
Kaya nung Hari sinabi nga eh. dito na nung pagbukas nila ng sako, nakita yung mga pera. Ay, di ba Oo. napakalaking kasalanan sa alhayam yun na Hindi hindi ka ka po, nagbayad. oo, na hindi ka po pwedeng mandaya o kumuha Oo. ng hindi mo pag-aari, di ba? Yan ang Mm-mm. batas ng mga mga Israelites. Bawal ang magnakaw kasi kasama yan doon sa kanilang batas nila eh. Tsaka hindi pwedeng tumanggap, di ba si Abraham ayaw nga tumanggap sa Oo. Kanaanin kahit Ayaw na nga eh. tumanggap ng Lalo na ng Egyptian, ibang lahi yan. ng pera na galing sa ibang lahi. Oo. So, doon natakot si Jacob. Kaya ayaw niya Mm-mm. ng pasamahin niyo kayang yung bunsong anak niya. Pero Oo. sa pamimilit nitong mga kapatid, pinayagan Si niya Sinyo. sumama. Pero bakit Oo. 3 araw niyang ikinulong Parang Oo. tinako talaga yung mga, siguro parang ganti na rin, no? Oo, 3 araw ganun na niyang rin. kinulong. Oo. Kasi yun nga, sabi nga, di ba, ano man ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Oo. So talagang, di ba, sinabi din naman ng ni King Yahweh na, ano, ang golden rule, wag mong gagawin Oo. sa, Oo. sa iba, ang ayaw mong gawin sa Do iyo. unto others. Oo, Positive ang oo, do yung unto golden others what rule. you would want them do unto you. Mm. Kasi pag Confucius yung wag mong Mm. gagawin yung ayaw mong gawin. Then sabi ng mensahero din, 'di ba? Lahat daw ng Oo. kasalanan ay may consequence. So Mm-mm. they Kahit reap the patawarin ka mo. consequence of what they have done Oo. Mm-mm. kay Joseph. Kaya hinayaan din ito ng alahayam na mangyari sa kanila. Oo, kasi Yeah, to reap the na-predict na rin, consequence. napanaginipan na nga ni ni Joseph eh. Oo. Which is galit na galit sila sa kanya. Hmm. Pero nung natupad na sa ganong paraan, o di Mm-mm. realize sila. Hmm. Tingnan natin yung susunod na kabanata. Exciting Okay. na yun. Mm. Kabanata 43. Okay. Pagbabalik ng mga kapatid ni Joseph. Talagang pag gutom ka wala kang pride. Oh, wala kang Aliw mo Oo. yung magagawa kundi takot. Gutom kailangan ang mong pamilya bumili mo ng eh. pagkain. Oo. Gutom ang pamilya mo eh. Okay. Oo. Verse 1. Lalong tumindi ang tagutom sa Kanaan. Nang Nako. maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkain binili sa Egypt, sinabi niya sa kanyang mga anak, bumili uli kayo ng pagkain sa Egypt. Sinabi ni Judah sa kanya, mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Mm. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami pupunta sapagkat sinabi ng gobernador sa amin, hindi kayo makakaharap muli sa akin kung hindi kasama ang inyong bunsong kapatid. Ang higpit talaga ni Oo, Joseph. higpit Pero ni Sinabi ni Joseph. Israel, gustong-gusto niya yun miss na miss na makita. niya eh. Hmm. Miss Oo. na miss. Sinabi ni Israel, bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong isang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito. Nagpaliwanag sila. Inusisa Oo. pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at ibang pangkapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Talaga. Mm. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama, pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makalis na kami upang kayo, kami at ang aming mga anak ay mabuhay pa at hindi mamatay sa gutom. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Sabi niya, ako po ang bahala sa kanyang kaligtasan. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo ng lahat ng sisihan ng habang buhay. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Sinabi ni Israel, kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng pinakamagagandang handog sa gobernador. Kaunting balsamo, pulot pukyutan, Aray. astragalo, Wow. laudano, alponsigo, at almendra. Doblehin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping nailagay sa inyong mga sako. Maaaring isang pagkakamali lamang iyon.
Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang alahayam na kahabagan kayo ng taong iyon upang maibalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man, handa na ang loob ko. Sabi, Uy. parang hopeless no? Oo. Wala na. Nagdala nga sila ng mga kaloob. Siyempre, handang-handa rin, mga gutom yung mga yan. Nagdala nga sila ng mga kaloob at dobleng salapi. At nagbalik sa Egypt kasama si Benjamin. So, ibig sabihin kahit ang dami mong pera, kung wala namang mabibiling pagkain, Oo. Dami lang salapi Pagkain talaga Nang Mm. makita ni Joseph si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan. Isama mo sila sa bahay. Sila ay kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo. Sinunod ng alipin ang utos ni Joseph at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila ay dalhin sa bahay ni Joseph. Sa loob-loob nila, marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaaring bigla na lamang tayong dakpin. Kunin ang ating mga asno at tayo ay gawing mga alipin. Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Joseph at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Ayaw pa siguro nilang pumasok no? Sinabi nila, Ginoo, galing na po kami ritong minsan at bumili ng pagkain. Nang kami ay nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po at dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. Sumagot ang alipin, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot. Ang inyong alahayam, na siya ring alahayam ng inyong ama, ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una. Pagkatapos, ay inilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Ba't may tubig? Baka. Sila ay pinapasok ng katiwala sa bahay ni Joseph. Pinaghugas ng mga kamay at paa at pinakain ang kanilang mga asno. Baka may alam Inihanda na. ng magkakapatid ang kanilang mga handog. Baka may alam na yung Inihan- katiwala. Oo, alam niya, katiwala siya Oo. Siya ang nagsoli ng mga di ba? Ng mga salapi sa sako. Oo. Inihanda ng magkakapatid ang kanilang mga handog para ipagkaloob kay Joseph pagdating nito. Narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Joseph, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Joseph at pagkatapos ay tinanong, Kumusta naman ang inyong matandang ama? Buhay pa ba siya? Ginoo, ang inyong lingkod na aming ama ay buhay pa po at malakas, tugon nila. At sila ay lumuhod at nagpatira pa muli sa harapan niya. Pagkakita ni Joseph kay Benjamin, ang anak ng kanyang ina, siya ay nagtanong, Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng alahayam, anak. Hindi mapigilan ni Joseph ang kanyang damdamin sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya ay mabilis na pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas, at nagpahain ng pagkain. Si Joseph ay pinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Egyptian sapagkat ang pagkain nila ay hindi makain ng mga Hebreo. Kaharap ni Joseph ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang mula sa panganay hanggang sa bunso at takang-taka silang nagkatinginan. Inihahain mula sa mesa ni Joseph ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain inihain kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. So, naka-arrange yung kanilang upuan according sa sa age. Tapos, 5 beses na ang dami. Nagtaka na sila noon. Oo. Bakit kilala sila? ng Faraon kung sino ang Oo. Syempre yung katiwala, sinabihan na yan ni Joseph. Possible talaga. Pero ang natatandaan ko sis, nakakatuwa itong tagpo na ito kasi bago pa magpakilala si Joseph sa kanyang mga kapatid, marami munang nangyari.
'Di ba Sandali nagkaroon muna, pa sis. Oo, wala pa marami tayo pang dyan. Mamaya. Ay, oo. Oo nga Excited. pala. Sige, sige, kwento marami mo pang yung ano nangyari pala. noon, 'di ba? Contest, Ah, oo. hanggang dyan lang muna. Nagpa-contest pa. Paano nga ba yun, sis? Sige nga. Ah, di- Mamaya na. oo. Wala pa Kasi tayo yung mga doon. kumbaga nailabas ng mga Sige, mamaya. kapatid yung kani-kanilang mga talento dahil Aha. nagkaroon pa ng labanan bago nagpakilala si Joseph. Ay, ganon. Kaya ito, Oo, Sabi, sabi ng summary nagkakwento mamaya na na lang nila. ito. Okay, sige. Oo, Oo. oo. Sige. O, kabanata 44. 44. Wala ba tanong dyan? Baka palayo Wala tayo. pa naman. Wala. Sige. Okay, ang kopong pilak sa loob ng sako. Inutusan ni Joseph ang kanyang katiwala. Punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo isara, ilagay mo ang salaping ibinayad nila. At sa sako ng pinakabunso, ilagay mo pa ang aking kopang pilak. Talagang mga Mhm. ginagawa ni Joseph, ano? Oo. Ginawa naman ng Walang laruan katiwala yan. ang iniutos sa kanya. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na ang magkakapatid, sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakakalayo sa lungsod, inutusan ni Joseph ang kanyang katiwala. Habulin mo ang mga taong iyon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ginantihan ninyo ng masama ang kabutihang ipinakita namin sa inyo? Ito pa ang kopang pilak ng aking Panginoon na kanyang iniinuman at ginagamit sa panghuhula. Aray. Ito ba ang kopa? Ayun, patanong pala. Hmm. Tandaan, ang panghuhula ay isang kaugalian sa Egypt. Ngunit hindi ito yun ginawa ni Joseph. Para kunwari lang. Oo. Ah. Kunwari lang nanguhula siya. Napakalaking kasalanan ng ginawa ninyong ito. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, bakit po kayo nagsalita ng ganyan, Ginoo? Ni sa isip ay hindi magagawa iyan ng inyong mga lingkod. Nakita naman ninyo, nakarating na kami sa Kanaan. Gayon man ay ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping nakita namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoo, kung kanino po ninyo makita sa inyong mga lingkod ang kopang sinasabi ninyo, siya ay dapat mamatay at Aray ko. alipinin ninyo kami lahat. Nako. Mabuti. Kung kanino makita ang kopa, siya ang gagawing alipin. Makakalaya na ang iba. Ibinaba Mhm. nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isa nitong hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Aray Sa ko. gayon, pinunit nila ang kanilang mga damit. Naku, yung pa naman ang pinakabilin-bilinan ng kanilang ama, na si Oo. Jacob. Pinunit nila ang kanilang mga damit. Ikinargang muli sa asno ang kanilang mga sako at bumalik sa lungsod. Bumalik sila sa kay Joseph. Joseph. Nasa bahay pa si Joseph nang magbalik si Judah at ang kanyang mga kapatid. Si Judah kasi parang pinakahari nila, di ba? Pagdating doon, sila ay yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Joseph, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala Aray kayong may ko. tatago sa akin. Nagsalita si Judah. Wala na po kaming masasabi. Wala po kaming maikakatuwiran sa mga pangyayari. Paano namin mapapatunayan na kami ay inosente? Ang alahayam na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi lahat kami ay ilipin na ninyo ngayon. Hindi niya nagdepensa no? Parang Oo. tinanggap niya ang pagkakamali no? Mm-mm. Sinabi ni Joseph, hindi ko gagawin iyon. Kung kanino nakita ang kopa, siya lang ang gagawin kong alipin. Ang iba ay payapang makakauwi na sa inyong ama. Aray ko. Lumapit si Judah kay Joseph at ang sabi, ipagpaumanhin niyo po ang inyong lingkod, Panginoon. Kung ako ay magsalita sa inyo, huwag sana ninyong ikagagalit sapagkat ang turing ko sa inyo ay para na kayong faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang sabi po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyo sa inyong mga lingkod na dalhin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po namin
mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ngunit ang sabi naman ninyo ay hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito ay sinabi namin sa inyong lingkod na aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama. Bumalik kayo roon upang bumili ng kaunting pagkain. Ipinaalala namin sa kanya, hindi namin makikita ang gobernador kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po ng inyong lingkod sa amin, alam naman ninyong dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaaring siya ay niluray ng mabagis na hayop. Hindi ko na siya nakita pa. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo at mapapahamak, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata. Kapag nakita niyang hindi namin kasamang bumalik ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Itinaya ko, inyong lingkod ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya ay hindi ko maibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi habang buhay. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid pauwi sa aming ama. Paano po ako makakauwi kung hindi kasama si Benjamin? Hindi. Huwag po ninyong hayaang masaksihan ko pa ang matinding dagok na dararating sa aming ama. Talaga ang ano ni Judah, no? Oo. Kasi siya ang may kasalanan talaga dahil 'di ba siya ang sabi na hindi ba dala-dala niya 'yon habang siguro 37 na si Joseph nito, 30 na, Mm. mga 30 magpo-40 na siguro, no? Oo. Ilang taon lang si Joseph that time? 10? O 17. 18. 17. 17, so mga 23 17. years. So, O 18 23 years old years. siya nang pumasok kay Potiphar. Oo, oo. Mm. Diba? So, Para, mga 18 years old, yan, so yung niya, Mm. kulang-kulang 20 years na dinadala ni Judah, yung guilt mm, na yun. Okay. So doon pa lang nalaman ni Joseph na yun pala ang naging katwiran ng mga kapatid niya. Niluray siya Oo, ng ng mabangis na mabangis na hayop. hayop. Oo. Mm. 45 na. Okay, Ano? Kabanata 45. Ay, nagpakilala na si Joseph. Ayan, Ayun. okay. Oo. Mm. Hindi na mapigil ni Joseph ang kanyang damdamin. Kaya sigaw niya sa kanyang mga tagapaglingkod na naroon, iwanan niyo kami. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Joseph sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Egyptian, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Joseph, buhay pa bang talaga ang aking ama? Siguro Aray ko. sa salitang Hebreo na to, no? Mm. Ang tanong niya sa Nakakaiyak. kanyang mga kapatid. Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Joseph. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Joseph, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egypt. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang alahayam ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Yun. 2 taon pa lamang ang tagutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng alahayam upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya ay hindi kayo kundi ang alahayam ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at pinuno ng buong Egypt. Mm. Bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo. Ito ang sabi ng inyong anak na si Joseph. Ginawa akong gobernador sa buong Egypt ng alahayam. Gobernadora o gobernador lang. Bernardo. Pumarito agad kayo sa lalong madaling panahon. Titira kayo sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat ninyong mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka, at lahat ng inyong ari-arian ay inyong dalhin. Dito ay mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Mm. Okay. So, 5 taon pa pala, no? Verse 12. Kitang-kita ninyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Joseph.
Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Egypt at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito naman ay umiiyak ding yumakap kay Joseph. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Pagkatapos, kinausap siya ng kanyang mga kapatid. Okay. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Joseph ay dumating. Kinatuwa ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawad. Okay. Sinabi ng Faraon kay Joseph, pakargahan mo ng pagkain ng mga hayop ng inyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karuwahe para magamit ng kani-kanilang asawa at mga anak paglipat sa Egypt. Huwag na nilang paghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon, sapagkat ang pinakamabuting lupain ng Egypt ang ibibigay ko. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Joseph ng mga sasakyan, gaya ng utos ng Paraon, at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng tig-iisang bihisan, maliban kay Benjamin, 5 ang kanyang bihisan, at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Talagang paborito no? Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Egypt, karga ng 10 asno. 10 babaeng asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang may baon ng kanilang ama sa paglalakbay. Lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis, ay sinabi sa kanila ni Joseph, huwag na kayong mag-iinggitan o magtatalo-talo sa daan. Ako, alam niyo yung ugali ng mga kapatid nito. Umalis nga sila sa Egypt at umuwi sa Kanaan. Pagdating doon ay sinabi nila kay Israel, Ama, buhay pa po si Joseph. Siya ngayon ang pinuno sa buong Egypt. Natigilan si Israel at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang may salaysay sa kanya ang bili ni Joseph at makita ang mga karawahing ipinadala ni Joseph, sumigla ang kanyang kalooban. Sinabi niya, naniniwala na ako. Buhay pa ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Yada. Kaya, yada. Oo. Nakakaano, bali, Yan. nakakatuwa talaga Nakakaantig. itong tagpo na to eh. Kasi, problema pa ng mga kapatid niya kung paano sasabihin sa ama nila, oo, nabuhay Ang pa si kasalanan Joseph. nila. Oo. Baka atakihin sa tuwa, ano? Yun na Kaya, nga. Kaya naalala ko dito, yung anak ni ni Ruben, Yung mga awit, mga oo, aliw, yung na mga, magaling oo, mga tumugtog. awit. Oo, magaling Yung tumugtog. anak ni Ruben Babae. yata yun, na babae. Pinadaan nila sa awit yung mensahe Oo. na dapat iparating sa kanyang tatay na buhay pa ang kanyang anak na si Joseph. Oo. Umawit muna. Kinanta pa. Oo. Para hindi mabigla. Oo. Tapos yung kasi mahaba ang kwento nito eh. Nagkaroon pa ng Oo. labanan doon sa sa Egypt bago nagpakilala si Joseph. Sino Okay. naglaban-laban Sinubukan niya yung lakas sa ng mga Egypt? kapatid. Sinubukan niya yung lakas ng mga kapatid. Oo. Kasi inaagaw nila, kasi sabi nitong mga kapatid, kapag hindi mo pinalaya si Simeon, kami ang makakalaban mo. So talagang hinamon ni Joseph na yung na talagang maglaban-laban sila. Tapos sumigaw itong si Judah. Nung pagsigaw ni Judah, lahat ng parang umalingaw yung boses niya sa buong Egypt, pati daw yung mga buntis na kunan, ng anak Aray ni ko. Oras. Mm. Maraming mga tao maraming Egyptian ang napahamak dahil doon sa tagpo na yon. Nasigaw niya. Sa sigaw ni Judah. Tapos Grabe. talagang ayaw ibigay si Simeon. So si Simeon ay lumaban na Kanino lumaban si Simeon? oo, lumaban na si Simeon.
Kanino lumaban si Simeon? Kumbaga, parang binuhat niya, nakakuha siya ng bato na malaki. Binuhat lang ng isang kamay niya. So, pinakita Aray, niya na yun talagang, niya, ang lakas niya. talent. So, Mhm. ngayon, ito namang anak ni Joseph, si Manase, ah, kung anong ginawa nito ni Simeon, yun din ang ginawa niya. Kinuha din yung bato ng isang kamay. Kaya doon na Aray, nagtaka yung mga kapatid. Sabi, hindi ito Egyptian. Sabi niya, kalahi natin yan. Dahil yung lahi lang natin ang pwedeng gumawa niyan. So yun ang sabi ng mga kapatid. Nagtataka na sila, parang naghihinala na sila na kalahi nila. Tapos nagtanong ito si Joseph na ano ba ang pangalan ng inyong kapatid na sinasabi niyong namatay na? Sabi niya si Joseph po, sabi ganon. mhm, Joseph yung pangalan ng kapatid nila na namatay na. mhm. Tapos, edi inusisa nga kung paano daw namatay, ganyan. So, doon na, kinuwento na nila kung ano ang kasalanan nila. Nag-confess na sila. Mm. Tapos, ito naman si Joseph, nung marinig niya, kasi talagang, parang nag-init yung sumiklab din yung galit nito ni Joseph nung marinig niya na niloko nila yung tatay nila, na Mm. pinaniwala na siya ay namatay na. Kaya sabi niya, buhay yan si Joseph, kilala ko yan. Kunyari, sabi niya, tawagin mo nga yung inutusan niya yung isang katiwala niya. Tawagin mo si Joseph, sabi niya ganon. Pero, alam naman kasi ng katiwala niya na si Joseph ay siya talaga yon. Yan na yun. Oh. Oo, kaya naghintay yung mga kapatid niya na tawagin si Joseph. Tapos nung tinawag nga nila, na wala namang Dumating. dumating. Doon na siya doon na niya pinakilala yung sarili niya. Takot. Oo, tinawag niya si Joseph. Sabi, Joseph, nasaan ka? Tapos tumayo siya sa harap ng mga kapatid niya. Mm. At sabi niya, ako ito si Joseph, ang kapatid niyo. At doon na siya Grabe, dramatic. oo, doon na niya inireveal yung sarili niya. Kaya itong kwento dito sa na to ay parang summary lang. Pero Mm. napakahaba ng kwento nito. Marami pang Mm. nangyari na, Nangyari. oo, labanan bago nagpakilala si Joseph. Okay. Kaya napakaganda ng na to yung mga huling kabanata. Pero siguro dito na muna natin. Maraming pelikula nga ang ginawa. Oo, parang pelikula kasi ito eh. So yun, Oo. oo, Napapaiyak nga ako pag nababasa ko yan. Binabasa ko. oo. Oo. Pero Kinento ko grabe, din nga sa oo. mga ano eh. Kaantig eh. Pero nung umawit yung anak ni Robin yata yon Mm. na nalaman ng tatay nila na buhay pa si Joseph, na kumbaga parang nalulupaypay na nga daw si Jacob. Mhm. Pero nung nalaman niya na buhay pa, biglang tumayo at biglang nagkaroon ng lakas, na sabi niya, naniniwala na ako, buhay pa nga ang aking anak, pupuntahan ko na siya bago pa ako mamatay. Mm. So parang At ang haba pa ng doon pa buhay lang niya. siya nabuhayan ng loob. Grabe Mm. no. Siyempre sa Oo. tagal ng panahon naman din. Mm. Buti hindi siya nagalit sa mga anak niya na nagsinungaling pala sila sa kanya. Oo. Na ganun na lang yung kanyang pagluluksa. Wala man lang sa kanilang naawa. Mm. Mahaba pa yung kwento na yan eh. Kasi mayroon pang yan eh. Kumbaga, nagkaroon pa sila ng kasunduan Hmm. na sinabi nitong mga magkakapatid nung namatay na yung tatay nila. Nagkaroon pa ng kasunduan na pinagbilin daw ng kanilang ama na huwag silang gagantihan sa kanilang ginawa. Pero ang Hmm. totoo, hindi naman talaga hindi naman binili ng tatay nila.
kundi si Joseph mismo ang nagsabi. Natakot Na, sila kay Joseph eh. oo, Ah, natakot sila na baka gantihan sila ni Joseph nung wala na yung tatay nila. Pero hindi, sa Oo, susunod na kabanata yung sis. oo, oo. Mm-mm. ano, Anyway, sa sunod pang kabanata, Oo. talagang exciting Magpatugtog itong ka ano. naman ng ano, wala ka bang tungkol kay Joseph dyan? Hindi sa Wala election na eh. lang. nag-compose pa sila, no? Oo. Sana nga pinablis nila yung kinumpos na kanta nung ano eh. Oo. Yung kinanta Siguro ano nung lang, nilagyan anak. ng parang rap, nilagyan lang ng tono, no? Oo. Kasi Para hindi maganda yung mabigla. tumugtog din yung anak ni ano eh, Ruben nga ba? Oh. Mm. Hmm. Ano, 9:19 pa lang. Baka pwede Oo. pa. Hindi, yung recording, yan na natin. Okay, Oo. oo. Patugtog na Sige, tayo. sige. Oo, okay na yan mga kapatid kasi medyo mahaba na itong ano natin. Oo, okay na. Pag ano, siguro dapat yung mga extra biblical ano, para Oo. Siguro mas mas maganda din makatotohanan. na reviewin din natin yung mga extra biblical. Oo. Lalo na yung Book of Jasher kasi yun talaga ang ah, history na nagkaroon ng detalyadong mga Kasi parang, ano. oo. Joshua is So, the righteous one, di ba? Oo. Righteous. mm, so pagkatapos ng chapter chapter na ito, chapter 50, Oo, 50 lang ito. pagkatapos ng Genesis, siguro baka doon tayo sa Jasher. Palagay Oo. niyo. Ano, hindi. Torah muna. Torah tayo. Magbibigay lang ni sis na ano, Dalia, Yung yung mga ano, background. kabuuan. Mm. Okay. Sige. Mm. Hayaan mo ano na lang, ako na lang magbibigay ng summary. Mm. Mga ano, Okay. sunod nating mga ano, talakayan. Mm. Okay, mga kapatid, maraming salamat. Be blessed mga kapatid. Shalom. Be blessed. Be Shalawat. blessed. Shalom.